Itinayo ito upang palakasin ang gilid ilog at gilid lupa ng Fort Santiago. Pinangalan ito kay San Francisco de Asis. Tahimik na sinusuportahan ng Baluarte de San Miguel sa pagpoprotekta sa pasukan mula sa Ilog Pasig at kapatagan ng Intramuros. Bahagi ng masalimuot na sistema ng mga bastion fortification ng Intramuros. Matibay na adobeng pader ang bumabalot sa buong Baluarte. May patag na tuktok para sa kanyon at artillerya. Orihinal na may mga kanyon na nakaharap sa lahat ng anggulo. Handang tugisin ang papalapit na barko o sundalong magbabagta sa lupa. Binuo ito kasabay ng unang pagtatayo ng Fort Santiago at pinatatag muli noong 1730 bilang bahagi ng reforma sa depensa. Sa panahon ng Kastila, nagsisilbi itong arsenal, imbakan ng pulbura at tirahan ng mga artileryo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, pinangasiwaan ito ng mga Hapones bilang bahagi ng pihitan sa Fort Santiago at tinamaan ng mga bombang pandigmang Pilipino-Amerikano. Matapos ang matinding pagkasira noong 1945, ginamit ng US Army ang ibabaw at silong bilang bodega at himpilan hanggang sa pagsasauli sa pamahalang Pilipino noong 1946. Simula 1950 isinailalim ito sa konserbasyon at ngayon ay bahagi ng Fort Santiago Heritage Tour. Tanaw ito mula sa Riverside Paseo bilang bantayog ng nakaraan. Nangangalagaan ng administrasyon ng Intramuros bilang mahalagang alaala ng depensa at sakripisyo. At ang makasaysayang lugar na ito ay ang Medyo Baluarte de San Francisco sa Intramuros. Diretso na tayo dito sa Plaza de Armas. Like, share, and subscribe para sa mas madami pa nating saysay sa ating kasaysayan.